O bago natin pag-usapan ni MJ, mas maganda din pag-usapan natin yung mga senador. Kung ano ba talagang quorum? Oh, pwede. Yes, ano ba talagang quorum? Kasi dami nang sabi, ang quorum daw 12. Ang quorum daw 11. Ilan ba senador ng Pilipinas? 24. 24. Ano bang, ang 24, i-divide mo into 2. Magkano? Let's do mathematics kasi yung iba, di ba mag-mathematics eh. 12. Okay, 24 divided by 2. Magkano? 12. Plus 1. 13. O, 13 ang kailangan na quorum. Ano ba yung pinagbasihan nila na 12 lang daw? Kasi hindi daw dapat bilangin si Jingo Estrada at saka si Bato de la Rosa. Ang pinagbasihan nila is Abelino versus Cuenco, yung 1949 case ng Supreme Court. Sabi ng batas ha, 1949 Supreme Court, ito yung decision ng Supreme Court based on the 1935 Philippine Constitution. Tapos, ang isang senador doon, o dalawa ba, wala sa Pilipinas. Nandun sa Amerika. Sabi ng batas, ang pag-compute ng quorum is based lang sa mga senador na ang Pilipinas may jurisdiction. Yun yan ha. Yun ang based on Abelino case. Kung gamitin natin ang Abelino case, may jurisdiction ba ang Pilipinas kay Bato de la Rosa? Meron. Bakit? Nandito siya sa Pilipinas. Of course, hindi lang nila nakita ba't nandito sa Pilipinas. Pangalawa, may jurisdiction ba ang Pilipinas kay Jingo Estrada? Lalo na meron. Nakadetain nga eh. Ang pangalawang tanong, natanggal na ba si Jingo Estrada? Hindi. Kahit na suspended, senador pa rin siya. Hindi lang siya pwedeng gampanan ang kanyang role kasi kung masuspended siya. Today, hindi pa suspended si Jingo Estrada kasi kini-question pa niya ang validity and constitutionality ng kanyang complaint or information sa court. So, ibig sabihin, 12 plus 1 is 13. 13 yan. So, hindi pwede, ang sabi ng batas kasi, ang Senado, para mag-decide ng isang business or agreement or ano bang pag-usapan nila, kailangan may quorum. Yung quorum na yan, para maging valid ang mga motions na ina-approve nila, yung sino ang maging Senate President nila, Senate Pro Tempore, kailangan may 13 na may quorum. And ang tanong, may quorum ba? And pangalawa, may 13 votes na ba sila? Hindi 22 ngayon ang Senado, 24 pa rin ang Senado. Bakit? Si Jingo Estrada, hindi siya namatay, hindi siya terminated. In fact, he is presumed innocent until the otherwise is proven. Nakadetain lang po siya, but hindi po siya convicted. Si Bato de la Rosa, nandito sa Pilipinas. So kahit na gamitin mo yung Abelino versus Cuenco na 1949 case, kahit na based pa yan sa 1935 Philippine Constitution, hindi pa rin applicable yan sa nangyari ngayon. Bakit? We are under the 1987 Philippine Constitution. And pangalawa, ang dalawa na hindi makapunta sa Senado ay still under the jurisdiction ng Pilipinas. Walang nakalagay sa ating saligang batas kasi nakalagay, the Senate can vote or can do business as long as they have the majority of all the members of Congress, of all the members of Senate. Wala nakalagay doon, majority of those present in the Senate. Wala nakalagay doon. Ang nakalagay doon, majority of all the members of Senate. So all, ibig sabihin, kasama yung hindi nakita, kasama yun ang nakadetain. So all, kasi senador pa rin sila, elected pa rin sila ng tao. Kung hindi mo isama yung dalawa, may disenfranchisement ng mga botante. Ilan bang boto na kuha ni Bato de la Rosa? 15 million, 16 million, 17 million. Same also with Jingo Estrada. So pag hindi mo isama yan sa botohan, ang kawawa, ang taong bayan na nagtiwala sa kanila. Disenfranchisement yan ng mga botante, ng mga Pilipino. And that is unconstitutional kung hindi yan isama sa boto yung dalawang senador na yan. Okay, maraming salamat po sa malinaw na paliwanag, Kuya Mark. May 8B sa usapin po ng kasal, usapin po ng Senado, usapin po ng pananagutan sa Kabanang Bayan. Ang common denominator nitong lahat, Kuya Mark, lahat po ito ay sakop ng ating pusaligang batas. Yes. I have to repeat this, MJ.
ang batas natin ng Pilipinas, sovereignty. Sovereignty resides from the people and all government authority emanates from them. Lahat po ng kapangyarihan ng ating gobyerno galing sa taong bayan. Sana pakinggan ang hinaing ng taong bayan, yung mga bumoto sa kanila, huwag nilang kalimutan. Kuya Mark, yan ba yung moral lesson mo? Ang moral lesson natin, okay, dito tayo sa kasal. Kasal. Ang moral lesson sa kasal, ito yon ha. Actually, sinulat ko talaga yung moral lesson natin eh. Number 1, ang batas sa kasal ay hindi lang pangako. Kasama doon, ito ay isang institution. So, hindi pwede nangako ka lang doon sa pastor, sa pari na mahalin nyo ang isa't isa. Hindi yan ang essence ng kasal, ang pangako. Ang essence ng kasal, institution. To become one. Ibig sabihin, to become one. Kasama doon ang pagmamahal, kasama doon ang tiwala sa isa't isa. Ang tanong, ang pag-ibig, is it a requirement in marriage? The answer is no. The requirement of marriage is yung tinatawag na legal capacity of the contracting parties and consent must be freely given in the presence of the solemnizing officer. Yun ang requirement. Ang pag-ibig o epekto lang yan ng kasal para to last marriage. Wala naman nakalagay sa batas natin na kailangan mahal yung isa't isa bago kayo magpakasal. Walang ganon. Ang sabi ng batas, pag nagpakasal na kayo, kasama na doon ang moral support, kasama na doon ang emotional support. Ibig sabihin, effect of marriage is love. But of course, mas maganda pa rin na mahal yung isa't isa bago kayo magpakasal.